Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, welcome! Ang topic ko ngayon, didesisyon na sa July 15 yung issue sa BIR at bank records ni Sara. Mga kabunyog. So abangan natin to. Kaya itong next week na ito, itong susunod na linggo, 13, 14, anong araw ba? 13, 14, 15. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang 13 ay Monday, 14, 15. Ang 13 at 14, isasalang si Zulaika. Si Attorney Zulaika Lopez isasalang 13, 14. May dalawa pa yatang testigo. Bali 3 testigo ang ipepresent sa July 13, 14. Pag 15, mga kabunyog, nakatakdang talakayin yung motion. Kasi may motion na ang prosecution tungkol doon sa BIR, yung tax records ni Sara at ni Manscarpio, yung nakalagay doon sa green box. Kailangang desisyon na yun ng impeachment court. Hindi pa naman bubuksa, hindi pa naman yun ang isasalang. Kasi yun ang topic ngayon nandun pa rin sa Article 4, yung grave threat. Ay yung mga ebidensya na yun na BIR records, tax records, at saka yung bank records, doon yan sa unexplained wealth. So medyo malayo pa yan. Kaya lang gusto ng pag-usapan o gusto nang i-resolve kung yan bang mga bank records na yan ay dapat isubpina. So i-resolve yan. Kasi ang tanong ngayon, ano ba talaga ang mangyayari? Isusubpina ba ang mga bangko para i-produce yung mga bank records ni Sara at ni Manscarpio? Yan ang issue. So, mag-o-oral arguments. Ibig sabihin ng oral arguments, mag-a-argue ang defense at ang prosecution. Siyempre, sasabihin ng prosecution, dapat isubpina yung mga bank records. Dapat isubpina yung BIR tax records. At dapat i-present ito doon sa impeachment trial. Siyempre, ipapaliwanag ng prosecution yung kanilang basihan, bakit dapat na i-present yun. Siyempre, yung defense, magsasalita din, mag-a-argue din, sasabihin ng defense, hindi pwede, bawal yan. So, ano ito? Ang tawag dyan, oral arguments. Hindi natin alam kung dyan mismo sa araw na yan, magdi-decide na ang impeachment court. O baka hihintayin pang later pa madesisyonan. Pero ang importante, pag-uusapan na sa July 15 yan, magkakaroon na ng oral arguments. Dapat naman talagang madesisyonan na yan. Kasi ang tanong, talaga bang dapat papayagan ba na isubpina? Ang impeachment court ang magdi-decide yan Pero siyempre, sa part ng defense, ayaw nilang pabuksan yung bank records ni Sara. Sa part naman ng prosecution, gusto nilang pabuksan. Sinong magde-decide? Ang impeachment court. Pero gusto munang marinig ng impeachment court yung mga argumento. Mapapanood din natin yan. Mga kabunyog sa July 15. Kaya importante yan. Siyempre tayo, naniniwala tayong dapat na buksan ang mga bank records nila Sara. Kasi nakalagay naman yan sa ang bank secrecy o yung bawal buksan, bawal mag-inquire, tanungin, iimbestigahan ang mga bank records ng sino mang may account, may deposito sa bangko. Bawal yon. Yan ang tinatawag na bank secrecy law. Pero may exception dun May exception yan. General rule.
Hindi pwedeng buksan, hindi pwedeng mag-inquire, hindi pwedeng imbestigahan ang mga deposito at account sa bangko. Except, may mga exceptions doon. At isa sa exceptions na yon ang impeachment. Kaya hindi naman illegal ang pagbubukas ng mga bank records na yan. Nakalagay yan sa impeachment. Nakalagay naman yan sa batas. Di ba nung panahon nga nung panahon ni Corona, binuksan din yung mga bank records ni Corona. Chief Justice na yon. Bakit? Wala. Hindi naman bawal na buksan yung mga yan. Saka kung wala ka namang tinatago, bakit ka matatakot buksan ang bank records mo? Tama. Ano nga yun maganda ngang mabuksan ang bank records mo. Kasi pag naipakita mo, wala. Kita nyo? Binuksan ang bank records ko. Anong nakita nyo? Wala, di ba? Kasi kayo, gusto nyo lang talaga akong gipitin. Yang ganon. Mabibindicate yan si Sara. Kaya lang, ang estilo kasi ng kampo ni Sara, yung mga abogado niya sa defense team, ayaw nilang buksan ang mga ebidensya Hanggat maaari, hinaharang nila na mailabas ang mga ebidensya laban kay Sara. Yun ang hindi maganda dyan Kung gusto ni Sara na paniwalaan siya ng mga tao, wag nilang harangin ang mga ebidensya, buksan na yung mga ebidensya at maipapakita mo dyan na wala naman yan. Wala kaming kinakatakot dahil sa totoo lang, wala naman yan. Di ba? Ganun dapat. Kaya lang, ang ginagawa ng defense team ni Sara, hinaharangan na wag lumabas ang mga ebidensya. Kahit na nga yung video na nagbabanta si Sara, napanood na natin yun, nakita na natin lahat yun kasi naka-online naman yun. Pero dinideny pa rin nila, gusto pa rin nilang pigilan, kini-question pa rin nila yung NBI agent na nag-authenticate, kini-question nila yung authenticity ng video. Samantalang ang linaw naman, totoo naman talaga na nagbanta si Sara. Di ba? Kaya lang yun na nga, yan yung problema diyan sa defense team ni Sara. Hanggat maaari, ayaw nila talagang mabuksan ang mga ebidensya. Lalo na yung bank records na yan. Doon pa nga lang sa AMLAC nalula na tayo, 6.7 billion ang total na lumabas at pumasok na transactions. Doon yan sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council records. Lalo na kung mga actual na bank records ang makikita natin. Kaya yan mga kabunyog mga kabayan. So abangan natin sa July 15, magkakaroon ng oral arguments. Kung bubuksan ba ang bank records, BIR records, ayan po ang pag-uusapan sa July 15. Kaya manood tayo ng panuorin nyo dito sa sa aking mga channels, ang mga live streaming ng impeachment trial. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.